May panibagong karahasan na iniuugnay sa papalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. May unang balita, si Tina Panganiban Perez. Ang pamamaril sa isang punong barangay sa San Jose, Libon, Albay, isa lang sa 4 na posibleng insidente ng election-related violence na iniulat sa COMELEC sa pagsisimula ng election period. Ito ay matindi nating binabantayan dahil may posibilidad na ito ay lumawak pa o maging lalong tensyonado ang sitwasyon sa mga lugar na yan. Inaalam na raw ng COMELEC kung kasama ang lugar na pinangyarihan ng insidente sa 27 lugar na tinukoy at binabantayan ng PNP bilang election hotspots. Makapag-take tayo ng immediate measure kaagad, either number 1, magdadagdag ba tayo ng puwersa ng AFP o PNP, o number 2, ilalagay ba namin under COMELEC control yung mga lugar na yan. Base sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, sa pinakahuling barangay SK elections noong 2018, 22 ang naitalang election-related shooting incidents at 2 insidente ng illegal possession of firearms. Paalala ng COMELEC sa mga kandidato at kanilang mga taga-suporta, hinay-hinay lang. Hindi raw dapat gamitin ang karahasan para manalo sa eleksyon. Sa ikalawang araw pa lang ng election period, sabi ng PNP, may 15 gun ban violations na silang naitala. We will be intensifying our checkpoints, kagaya yung nangyari sa Albay. So we will look on how the deployment was done, bakit nakalusot despite of these so many checkpoints na dapat may mga stricter implementation of this gun ban. Bakit may mga shooting incident pa? Is there a failure in the implementation of gun ban? Hindi naman tayo naniniwala dyan. Talaga lang madaming matitigas ang ulo. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Mauna ka sa mga balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.